Hi everybody, this is Matt Manilio and I'm inviting you to watch iRadio LA. Please click subscribe and I'll see you there or listen to us. Thank you. And Lumalamig na ang simoy ng hangin, mga bata ay nangangaroling. Dahil ang Pasko'y paparating, mga regalo ay atin ang balutin. Saya kitang-kita sa mga mata, sapagkat ang Pasko ay sasapit na. Ang lahat ay talagang maligaya sa pagsilang ng ating Mesaya. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Simple lang, hindi mahirap gawin. Pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Ngayong Pasko, puso mo'y naghahanda na ba? Kaaway ay mahalin at patawarin mo na, pagkat pagmamahalan ang dapat manguna. Galit sa puso ay tanggalin mo na. Ang Pasko ay talaga namang masaya, lalo na kung marami at sama-sama. Kaya't halika na, ang Pasko ay paghandaan, ipagdiwang ang kanyang kapanganakan. Simple lamang ang aking hiling, pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Simple lang, hindi mahirap gawin, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Pasko, siguradong masaya, dahilan upang magsama-sama, iparamdam ang pag-ibig sa bawat isa, pagkat tayo unang inibig na regalo. Hindi ito malaga, magkasama-sama ay ayos na. Pagsaluhan ng Noche Buena, magdasal magpasalamat sa Kanya, kasi yan, tiyak hindi mawawala. Sayawan na para bang nagwawala, syempre kanta hindi mawawala. Palaro sa mga bata't matatanda, lahat yan talaga naman nakakatuwa. Sa alala, hindi kakawala, pag-ibig sa kapwa, yan ang una, di lang Pasko kundi sa tuwi na. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling, pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Simple lang, hindi mahirap gawin, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Masayang Pasko sa lahat ng aming bati. Ito po ang iRadio. Bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Church of the Nazarene, nagbabati ng maligayang Pasko!
tuwing magpapasko. Nagbibigayan ka ng mga regalo. O Pasko, saya ang iyong hatid. Dahil pag-ibig ang siyang una sa ating paligid. Huwag mag-iba, huwag mag-alala. Magsasaya, maligayang araw ng Pasko sa lahat. Ito ang araw ng kanyang pagsilang. Ilabas ang ngiti sa iyong labi, pagkat ito ang araw nagtatandagi. Maligayang Pasko, aming bati sa lahat. Huwag mag-alala, pag nananayo'y magsasaya. Huwag magamba, huwag mag-alala, pag nananayo'y magsasaya. Maligayang araw ng Pasko sa lahat. Ito ang araw ng kanyang pagsilang. Ilabas ang ngiti sa iyong labi, pagkat ito ang araw na nagtatagi. Maligayang Pasko sa lahat. Ito ang araw na kanyang pagsilang. Ilabas ang ngiti sa iyong labi, pagkat ito ang araw na nagtatagi. Maligayang Pasko, aming bati. Maligayang Pasko, aming bati sa Araw na natatangi. Song composed by Rejoice Hortilia. Yan po ang entry ng team, ano ito? Team Rejoice. Yung world, ano sila, hindi, yung kanilang, sa church nila. Yan. Yung world something Yan yung something. kanilang entry for the caroling So, dalawa na. contest. Ayan. Ilan pa? Dalawa pa. Dalawa pa. Yeah. World Carissa Church of the Nazarene sila. Ayun. Yun, kay Pastor Norman. Ayan, siyempre Ayan. magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa iRadio. Araw po ng Tuesday, Wednesday na dyan. December 17, 2024. That means to say, how many days na lang? 8 days. Ayun. 8 days na lang. Hi, Nathan! Si Nathan daw. Hi, Nathan! Ma'am! Chup chup! Ayan. Bilis ng araw, 8 araw na lang. Pasko Malapit na. Isang linggo na lang sa kanila. At bukas, maaga tayong mag-start yung usual. 7. 7. Dito, bali, Yung 11 din. 11 o'clock bukas. Kasi babasahin ko po yung may tatlong nagpadala ng letters na sa Dear Ma'am She. Ayan. Ayan.
Kaya aagahan po ni Popsi umuwi bukas, babiyahe po magmula Panorama City, pabalik ng Bellflower. So 2.5 hours po ang biyahe, pabalik. So kaya maaga tayong mag-start bukas for the sake of those letters na importante po na mababasa yon. Mamimili tayo doon kung sino yung tutuparin natin yung wish. Basta kaya ng 102.5. bunsa. Go, Yan. go, go. Yan yung Ayan. ang wish ko para kay ganito. Yan. Yan, yung kaya nga, hindi kayo nagpadala. yan. 3 lang ang nakuha ko Yan. so far. Yan, 3 lang. Sa 3 yun ay pipiliin natin yung talagang most yung needed. deserving na pwede most nating needed. ano. Ayan. Ayan. Siya. Okay. Tawagin na natin yung ating game ngayon. Meron tayong games ngayon. Alright. Yung, Teka ba? Basahan ko. 5 minutes. sige. Elaine, Mary Grace, Rejoice, Pastor Tito, Kwan Kwan, Pastor Sammy, Rachel, Mary Juliet, Pastor Mary Jane, Ding Pastor, Pastor Ellen, dami natin Pastor Tito. Ang kumari kong beautiful, si Jen Nunez, Bernadette, Ate Berna, syempre ang friend natin, si Odette Perez, Marinette Joy, at si ano nga ba, hindi si Mayor Anong tawag yan? Si Kapitana. Iyo. Sino yan? Si Kapitano. At Kapitano. And Mel Cruz. And hello, Nathan. Hello. Ayan. Wow, daming headband. Pabatiin mo na rin yan. Mel Cruz. Bati na. Magbati na ikaw. Happy siya. Ito niya, nabubulol na naman siya. Yan. Hello po Kinakain sa ko. inyo lahat. Ay, Regionatics. Hoy! Huy! Ko talaga. May cover ka na. Ah, Kaya na itatakas may cover. yun ba pinapakita niya yung kilikili? Hindi naman kilikili pinakikita niya eh. Ano? Yung braso. Lumihit na ba? Lumiliit. Alam mo, pumapayat ka. Papansin ko. Naglo-lose weight ka Hindi. na. Mas pogi ka pa din. Ang pogi-pogi mo. Alam mo, nakakaundab Sobrang ang pogi beauty mo mo. everyday. Oo. Sobrang pogi mo everyday. Sinuwaling. Magkano kailangan mo? Mga ano lang. Humigit ko mo lang, hindi sobra. Ayan, hello po sa inyo lahat. Diyan! Malapit na ang Pasko. Ayan. Ikaw ba magbabasa ang magpapalaro ngayon? Yes po, kasi si Rachel Joy Bonete ay kasalukuyang nagbabiyahi pa uwi galing sa QC Municipal Hall. Bakit? Siya po ay may inasikasong kaso Oy. dahil ang ating pong attorney, si Mami Lala, ay nasa Bulacan naman. Ay, may kaso doon sa Bulacan. Yes. Apo, may kaso po si Mami Lala doon, ang ating attorney. Anong Si kaso Rachel, niya ron? tinatasan niya sa QC. Ayun. So meron silang prayer, sila Mami Lala sa Bulacan. Ayun. Si Rachel naman, nakipagkapwa-tao muna. Ayan, at syempre ako muna, pagbigyan niyo ng aking twintas na hair. Pa-Jack Gusto and mo Jill yan? ka. Tsaka ang aking blue ribbon, ay parang- blue headband with a ribbon. Oo nga. At ang aking blue tops. Ay, bagay. Blue din ang aking cortina. At blue din ang iyong damit. Blue din yung aming Jacket. screensaver. Yes, at dahil dyan, bibigyan mo ako ng blue bills. Okay. Blue bills? Ano yun? Ano yung blue bills? 1,000. 1K! 1,000. Yung parang plastic. Yan. Yun lang pala eh. Oo, parang plastic na siya ngayon. Tsaka rentas. Oy, umpisa mo na. Baka maging Ongi interesting ako ka ang mamaya. So, ayan, mag-share na ako ng screen. Nakakahiya naman. Sale. Hello. Sino Hello, ang I'm here. magmo-monitor ng winners? Ako na din po, dahil po 5 ang aking kamay. Yan. Alam mo naman yan, parang octopus yan eh. Oh. Ang daming kamay. Ayan. Ay, lumabas na kaagad ang tanong. Ay, dali. Burahin mo. Dali. Nako. Ay. Ayan. Oh. Ay. Nako.
Alam na nila yung sagot. Wala na. Alam na nila yung sa number 2. Okay lang yan. Number 2 naman yan eh. So, ayan na. Bible drill ang ating game for today. Handa na ang inyong mga Biblia. Nasa na yung option ko dito? Ayaw nang lumabas. Ayan. Ang tanong. Handa na ba kayo? Yeah, Yeah. handa na. Hindi kami Handa na. naniniwala. Hindi kayo naniniwala. Sige. Ayan na. Oh, hindi ko Okay. teka lang, sandali lang. Hindi ko daw nabanggit si Joyce Mendoza. Hello, Joyce Mendoza. Ayan. Ito naman, Joyce Mendoza, nagmamadali na at wala na ang oras. Ikaw naman. Ano ka eh. Ayan. So, handa na ba kayo? Handa na. Handa na. Okay. At ito ang ating question number 1. Napakadali lang na ito, parang bonus round. Kailangan na sagot natin ay Tagalog. Okay. Now na, sa ating comment section. Ako maglalagay ng now na? Ako na po, naglagay Oh, na sige, po ikaw ako. na. Oh, ayan na. Yes. Alam mo naman ayoko napapagod kayo. 10, 9, 8, Nababasa ba Seven. nila agad yan? 6. Anong isasagot nila dyan? Ang verse po ang isasagot nila. Anong verse daw yan? Yes. Mm-mm. Yes. Kaya sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Ayan, Ayan, may may sumagot na. nanalo na. Si Sister Elena Gonzalez. Wow. Ito po ating, para ako nasa bingguan Wait lang. Oh, John 3:16 pala yon. John Tagalog kasi. 3:16. Yes, John 3:16. Dahil dyan, meron kang secret. Elaine Gonzalez, Okay. tama siya. Yeah. Yes, tama siya. Ang ating second question, now na. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ayan, Tagalog lamang po ang ating tatanggapin na sagot. Kapag po English ay mali po and wrong spelling is wrong. Okay, nanalo si Maridet Gamos. Ang sagot ay Juan 14:6. Wow, galing. Yes, ayan ang yan eh. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ayan yon. So, ang ating third question. Now na. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Go, andyan na yung now na. Sa ating 4, meron 3, 2, 1. Ayan. Kasi nahuhuli yung iba sa kanila. yes, nahuli po. So bigyan mo ng konting leeway, Yes. konting dagdag. Yes po, Bapti. Kasi nahuhuli sa kanila. Yeah. Sino ang Yes unang po, nakasagot? May nakasagot Ayan, na ba? ang nakasagot ay si Mary Kurt Jul- Timothy. Kasi Yeah. si Mero Juliet ay Marcos 10, 9 to 10 ang sagot niya. Ang tama pong nakasagot ay si Kurt si Kurt. Timothy. Si Mary Yes. Grace, yan. Yes. At ang ating pang ilan na to? Apat. Pang 4 na. Wait lang. Ayan. Now na. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Oh. Pagkat Though I kay walk ating through the valley The Lord agapay, is my shepherd. ang tungkod mo at pamalo, ang aking gabay at sanggalang. Ano nga ba Yes, yan? tama ka Proverbs dyan, ba o Maxi. Psalm? Ay. Hindi ko alam. Bawal, Sige, coaching. Time's up. Magbigay ka Ayan. ng dagdag kasi mabagal sa kanila ang dating pa. Tama. May sumagot? Pag nanalo May na, sumagot. Wait. ha? Awit. Ang rule po natin dito, Ma'am Shi, ay tawag dito. Okay lang. Kung okay lang po kahit maulit kasi 100 pesos lang Okay, naman okay. per correct answer. So, sino ang nanalo? Si Kurt Timothy po ulit ang nanalo. 2 Pangalawa. points. 2 Yes. points. Ang ating question, Number number 5. 5.
Now na. May sabit. Nagbibinata siya, oh. Meron ka ng Adam's apple. Nagbibinata. Yeah, nagbibinatwa. Pumipiyok. Dadapot sinabi ni Ayan na. Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan Pagbawalan silang silang magsilapit sa akin. sapagkat Sa mga ganito ang karihan ng langit. Yes. time is up. O ano nakasagot? Ha? Yes. Bigyan natin ng extra 10 seconds. Sabi ni Joyce Mendoza, kaya nyo yan, guys. Ang sagot ay... ang sagot ay... Dali. Aba, titilaok ng manok. Ayun. Mateo 9:14. Bakit 19 yung inyo? I-double check ko nga to. Baka mali yung sagot ko. Siya pa nagkamali, oh. Oo, puro 19 sila. I-double check natin yan mamaya. Pero ang nauna sa akin dito ay si Kurt Timothy again. Bata ka, uli. tatlo na naman. Yes. Galing naman. Okay, number 6. Ayan, ang number 6, Ma'am Shi, basahin mo Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Yan. Yes, now na. Ano ba sa taga-English yan? My son, My son, Listen. listen to the teaching. teaching of your father. And, Akala ko my son is not a pig. and don't mess up with the whatever. O, bigyan natin ng 10 Hintayin seconds. natin. Yes, hintayin natin ang... Hello, Jocelyn Spena. Oy, maigpit ang pangailangan nitong isang to Nakakaapat na. Aba, ang galing talaga. Si oh. Kurt. Kurt! Ang internet niya ay nakikisama. Ayan. Her internet is interneting. Yes. Nag-iipon ng Okay, pamasko. Papi, basahin mo ang number 7. Ang correct answer ay? Yes, kanina ang correct answer ay Kawikaan 1:8. Ayan. Number 7, ang nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan. Ayon Yes. sa larawan ng Diyos siya ay nilalang niya sila na lalaki at babae. Yes. Madali yan. Mhm. Nasa unang libro yan ng Biblia. Next. Ano sagot ka? May sagot pa. Ang sagot ay... Genesis. Oy, si Maridet ang nakasagot. Maridet, Yes, dalawa na siya. dalawa na siya. Habol-habol, guys. Yung Yan. iba nahuhuli Mary Jolette, 2 points. Yan. Yes, ang ating question number 8. Number 8. Basahin mo, Papshi. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal ay kaunawaan. Yes, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Oh, yan na yung clue. Mhm. Ayan na. Timer on. Mhm. Bigyan ng 20 seconds. Think, 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 think. Mukhang bago yan. Ting-ting yung ano no? Ayan. Ting-ting-ting, tang-tang-ting, tang-ting-ting-ting, tang-tang-tang. Pik-pik-pik. Tara. Ay, kami ka 9, 10. Si Kurt Kabigting ulit. Kurt, aba, naka 500 na. 500 pesos. 500 na siya. Last time si Elaine pa 500. Medyo nahuhuli yung ano. I-refresh nyo muna mga guys. I'll give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2. Magre-refresh kayo ng inyong screen. Yan. Okay, sa number 9 Number 9. Now na. Ang lahat ng Ang ito, lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ayan, 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 ayan. Yung iba kasi late ang pasok sa kanila. bakit si Joyce Ayan. Mendoza hindi sumasagot? Pagdating sa Ayan, ayan, ayan. sa cross culture, ang dami-dami niyang sagot. Ayan ang nanalo ay si Maridat Gamos muli. Aba, Aba, 3 points. 300. Team Nanay Marichu ay pangalawa. So ayan, Sis Jocelyn Tagalog ang ating tinatanggap na sagot. Okay. Hello Last kay question. Alona Velasco. Yan. Ayan.
Kumapit kayo. Last question na. Last question. Kapit. 9 at 10. Ayan yung 9. 9. Ito ang ating 10. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Mhm. Sapagkat ang lahat Yeah. ay nagkasala. Ayan. Okay, mga nahuhuli sila eh. Ang inyong mga internet ay kailangan makisama paminsan-minsan. Kahapon ang ano ng internet ko, ang bilis eh. Ngayon bumagal siya. Ha? Sila, mabilis. Time's up. Ay, Sino nanalo? Meron Wala ka ba po na? eh. Wala ka ba na? Walang nakasagot. Meron po, Roma. nagnauna ako. Ganun. Hindi, meron po si Mary Jolette Rodelas. Ayun, nakasagot siya. Ayan. 1 point. Yan. Okay. Yes. Ay, banggitin mo yung winners. Okay, mga winners natin. Elaine Gonzalez, 1 point. Mary Grace or Kurt Kabigting, 5 points. Wow. 5 points. Mary Juliet, 1 point. Maridet Yes. Damos, 3 points. Ayan. 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 Congratulations sa ating mga winners and God bless us all. See you again on... kailan ba yun? Next week. See you again on... hindi. Bukas naman, Bible quiz. On... see you on December 21. Yeah, malapit na. Sa ating anniversary / Christmas party / I-announce mo na collaboration. yung address. Yes, at yan po ay magaganap sa Community of Faith Assembly of God doon sa Maypaho, Caloocan City. May Sa mga gusto pong umattend, pwede po kayo makipag-coordinate sa akin kay Mary Grace Kabigting, kay Pastor Kiko, or kay Pastora Flosser Corda. Ayan. Kung gusto niyo po sumama, PM nyo lang po ako. Pero naka-live kami dito. Paano bang gagawin? Paano yun? Kayo naka-live tapos tayo. Tickets are available po online yan. Meron pong 50,000 pesos, merong 25,000 pesos, at meron pong 10,000 pesos ang ticket. Correction lang po pala kanina. Sagot pala po ni Jolette ay English, hindi ko napansin. So, Ang niya po ay si Nanay Marichu. so hindi nanalo si Juliet. Hindi si Juliet. Hindi nanalo si Jolette. Okay. Sorry. Di ko napansin na English pala yon kasi minsan English yun. Ayun. Okay. Okay. Thank you. God bless everyone. Happy Christmas and Merry New Year, Papshi, Mamshi. I love you, Mama, so much. Chup, chup. Chup chup. Babuski. And ladies and gentlemen, please welcome Pastor Sammy Santos. Hoy, walang Santa Claus. Asan na siya? Wala. Kalo ko pa tutugtugin mo yung kanta niya. Yan ang kanyang ano. Sino si Santa Claus? Hoy, walang Santa Claus. Asan na si Pastor Sam? Naglalambing, bakit Pasko lang Nawala siya. Nawala siya. Baka baka na ano na naman. Nawalan sila ng kuryente. Ayan na. Ay, wala pa rin. Para sa irate, mwah, chup chup. Ay, Yun. Yan. Praise the Lord. ang galing naman ng compose mo na yan. Galing. Lord. Praise God. Glory to God po. Thank you. Hallelujah. Adonai, Hallelujah. Ayan. Praise Thank the you. Lord. You're welcome po, Mamsi, Papsi. Ayan, thank you, Salamat thank po you. sa Diyos. Iniisip ko kung anong gagawin ko rito. Kailangan pumunta ka sa studio at i-record natin ito. Gagawin natin, Ilan na yung kantang na compose mo gagawin natin station na ito, tapos talagyan natin ng magandang background to. Oo nga po eh. Kaya punta ka kay Direk Rejoice. Kung pwede nga lang eh. Pasusundo Malapit kita lang ng si helicopter dyan. Karen Joyce eh. Pupunta ako dyan. Oo, nako. Matutuwa ngayon yung mga ating Pitong viewers. gatang. Okay, ang ganda ng title mo ngayon, ha? Yes po, Kuya Ramon. Akmang-akma po yan dahil magpapasko na po. Yes, malapit na. Next week na po, Pasko na. Yan. Next week. Next week na. Ayan. Dumating ba si Santa Claus sa inyo? Oy, praise the... Ha?
Wala Santa Claus. Wala sa Santa Claus. Hindi si Pero Santa may Claus. dum- Yung Santa Claus. May, yun. may dumating na na siyempre padala ni Lord. Oo. Hindi, ayun. Padala ni blessing ni Lord John. Blessing Ayan, magandang ni Lord. title mo ngayon. Ha? It's about, ano yun? Yes po. Bakit may Christmas? Bakit may Christmas? Bakit may Christmas? Gunitain natin yung bakit bumaba ang Panginoong Sus, bakit siya isinugo ng Diyos. Kaya yung tinatawag na Christmas kasi may pinanganak na Jesus Christ para sa katubusan ng sangkatauhan. Ang tawag noon Christmas. Pero marami pong pagtatalo dyan, Kuya Ramon eh. Wala naman daw talagang nakalagay na Christmas sa Bible. Totoo naman po yun eh. Wala naman po talaga tayong mababasa. Pero ano man po yun, basta ang paniniwala natin at pananampalataya, merong Kristo na isinilang dito sa mundo. Yun ang importante. Yes po, hindi na kailangan pagtalunan pa kung anong pangalan, Christmas o Pasko. Basta yun na yun. Alam na ng Lord yun eh. Ayun po i-share ko sa inyo ngayon. Yan. Yes. Yeah, Praise pakinggan the na Lord. natin yan. Panoodin na natin yan. Sige po. Alright, so una po, Kuya Ramon, Ate Karim, binabati ko po kayo ng magandang gabi po sa inyo dyan. At siyempre sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig, mapagpalang tanghali na po sa atin, magla-lunch na. Out lunch time na pala, Happy lunch 12 na time po. sa inyo. Happy lunch. Opo, praise the Lord. At sana po nagustuhan niyo ulit yung isang composition Siyempre naman. ni Kaambo. Oo. Ang title noon, Yodelehio iRadio. Ayun. Yodelehiyo. Bago yun. Yodelehio. Yodelehiyo. Talaga Yes, naman. opo. Natumbok din, oh. Sok na sok, pati. Sok na sok kasi. Yung uso ko pagka talaga, nagiging sikat na yung uso ko. Sabi kasi ni Sister Odette Oh. mag-compose kay ka ng yung maakmas ang uso ni Kuya Ramon. Yung pala may pakana. Yung pala yun. Yun naman pala. Nandiyan po ba siya? nandyan Hello siya. po, Sister Odette. Mapagpalang gabi po sa inyo dyan ni Brother Ogs, ang iyong pinakamamahal. Yeah. Yeah. Odette, isang halik mo lang. Yun. Yeah. Minsan pag yan kumakanta ako lalong puro ganun eh. Okay, nagiging DJs tsaka Fred Panopio. Anyway, sige po mga kapatid, Okay. tayo po yung mag-start na. Opo. Sige po, tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa araw po na ito. Araw po ng Miyerkules po sa amin. Araw naman po ng Martes kina Kuya Ramon, Ate Karim. Salamat po Lord sapagkat ginising mo kami kanina, malakas kami. May blessings kami Lord. At salamat dahil pasigla kami. Nagkakatipon-tipon kaming muli dito sa iRadio. Panginoon, una ay upang mapakinggan namin yung mga salita mo na maaaral namin tungkol sa Bible. At salamat dahil tunay ang sabi mo Lord na hindi lang kami dapat mabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig mo. Kaya sa araw po na ito, Panginoon, pag-aaralan po namin yung paggunita namin sa pagsilang ng bugtong mong anak na si Jesus, Panginoon, na tinatawag po naming Pasko. Dalangin ko po, O Diyos, na magstay ang mga tagapakinig dito at maisapuso namin ang mga salita mo ito na aming pag-aaral. Hinihiling po namin, O Diyos, ang paggabay sa amin at pagsama ng banal na Espiritu Santo. At ako naman po, Lord, ay itago mo lang sa iyong likuran. Maraming po salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Ayan. Praise the Lord. Ayan. So, dito na po tayo sa share screen. Ayan. Na ako sa mga share screen eh. Dati hindi ko po alam to eh. Ngayon talagang sabi nung kabataan sa akin in-invite po kasi ako nila ng isang araw mag-speak sa kanila. Oo. Via Zoom din. Pero ginawa namin Google Meet na lang kasi wala kaming via Zoom. Sabi nila, Kuya Sam, nag-evolve ka na ha? Pabaya-baya Zoom ka na ngayon. Dati Improving messenger lang tayo eh. Okay. Dati messenger lang tayo. Ngayon may mga PowerPoints ka na. No? Tuwa sila. I give glory to the Lord kasi Amen. marami akong natutunan sa iRadio. Uy, purihin Yung, ang Diyos. yung mga PowerPoint nila, Pastor Sunny, Oo. Pastor James, ayan, yung mga iba pang gumagamit ng PowerPoint. At dito po ako na-train. Yan. So, Good. praise the Lord. Ano po Kuya Ramon, Ate Karim, talagang Challenging. challenging, tsaka talagang nagre-research ako, tinitingnan ko kung ano yung magandang
pwedeng ilagay sa mga PowerPoint Yung mga ko. design. Yan. Yan, very Yung good. mga Very design, good. yung mga pictures, opo, Oo. para mas lalong maganda yung panonood ng mga tagapakinig sa iRadio. Amen? Amen. So mga kapatid, glory to the Lord. So dito po tayo sa ating pong pag-aaral. Bakit po may Christmas, mga kapatid? Bakit may Christmas? So tanungin natin, mga kapatid. Praise the Lord. Nakikita po niyo po ba yung PowerPoint ko, Kuya Ramon? Yes. Yes. Yes, all right. Ayan, very good. So, may pictures po dyan. Slide po natin sa slide 2. Ayan, sa slide 2. Bakit nga ba may Pasko? Ayan, bakit may Pasko, mga kapatid? Kasi, alam nyo alam nyo ba na dahil may Christmas, ito po'y pinapatunayan na tayo po'y mahalaga. Na tayo po'y may halaga sa Panginoon. Mahalaga po tayong lahat sa Panginoon. Even Lord, even yung mga masasamang tao, mahalaga sa Diyos yan eh. Tayo naman po, mga kapatid, dati po tayong masasama, dati tayong makasalanan, pero sa biyaya at habag ng Lord, nandito na tayo sa Kanya, tinanggap na natin siya. Kaya tayo po'y mahalagang lahat sa Panginoon. Kaya mayroong pong Pasko, mayroong isinilang na Kristo para tumubos ang ating kasalanan. Kasi mga kapatid, kung walang Pasko, di walang Kristo na isinilang sa mundo. Amen po ba? Simple, just like that po, mga kapatid. Kung walang Pasko, kung walang ipinanganak na Kristo, wala. Lahat tayo, mga kapatid, nasa impyerno. Tandaan niyo po yan. Amen po ba? Slide number 3 na po tayo. Madali lang po itong aking share sa inyo. Very, very basic lang po ito, mga kapatid. Ayan, ang tanong natin. Why is it important to celebrate Christmas? Bakit mahalagang ipagdiwang ang Pasko, mga kapatid? Nandyan din po ang sagot. Because that is our commemoration of the birth of our Savior King. Amen? Dahil ito po ay paggunita sa kapanganakan ng ating Haring Tagapagligtas. Kaya nararapat lamang po, mga kapatid, at karapat dapat nating ipagdiwang ang kapanganakan ng Great Savior natin. Ginugunita po natin, commemoration, ginugunita po natin ang pagsilang ni Jesus. At bakit po siya bumaba sa lupa, mga kapatid? Because it proves that our lives have a priceless value. Ipinapakita po nito na ang ating mga buhay ay may walang katumbas na halaga. Kaya may dumating na tagapagligtas sa mundo, mga kapatid. Kaya siya pumarito dahil tayo po'y mahalaga sa Kanya. Amen po ba? We have a price value. Pakisabi nyo nga po sa katabi nyo kung may katabi po kayo dyan. Kapatid, we have a price value. Yan. Amen. Malaki po yung halaga natin kay Lord. Amen. At ngayon po itatanungin ko kayo, mga kapatid, sa iRadio. Naniniwala ba kayo na tayong lahat ay spiritually lost? Na tayong lahat po ay naligaw. Saan? Sa spiritual na aspeto. O naliligaw tayo ng landas sa pananampalataya noon. Katulad nga po ng patotoo ko, Kuya Ramon, Ate Karim, although ang lolo ko, ang lola ko, wala kayo sa lolo ko, no? Ang lolo ko sa ulado ang rosaryo, yung nobena, no? Yung lahat ng mga dasal na mayroon pa siyang hawak na rosary, no? Doon po kami nakagisna, iyon po yung nakagisna namin. Kami po yung mga sarado, di katoliko, di kandado, pinadlak, winelding, tinapon ng susi. Iyon po yung pananampalataya ko noon na ang alam ko tama, pero naliligaw pala ako. Amen? So kapag naliligaw tayo, mga kapatid, nawawalan tayo ng direksyon o layunin sa spiritual na buhay. Naging malayo tayo sa Diyos. Akala ko noon, pag nagsisimba ako, akala ko napapalapit ako kay Lord. Akala ko yung pagsamba ko sa mga ribu-ribulto, mas nagiging maayos ang relasyon ko sa Panginoon, pero hindi pala. Mas lalo tayong napapalayo sa Diyos dahil kauna-unahan at sinabi, hindi pa siya kauna-unahan, kautusan ng Panginoon, na hate niya, ayaw na ayaw niya yung sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan, yung mga inukit ng kamay ng tao, pagkatapos luluhuran, pupunasan ng panyo, di ba? Yun ang ayaw ng Panginoon. That is abomination, sabi sa Bible.
Ayaw ng Diyos yun. Kasumpa-sumpa sa Panginoon yun. So akala ko, ako po ay malapit sa pananampalataya ko sa Panginoon. Pero mali. Mali pala mga kapatid. No? Mas lalo tayong napapahiwalay sa spiritual na gabay pagka ganon. Amen? So salamat sa Panginoon is tayo po ay nakasumpong. Kaya alam po ng Diyos dito sa ating lahat, sa mga nakikinig, sa mga taga-subaybay dito sa iRadio, alam ng Panginoon kung sino na yung nakasumpong sa Kanya. Kaya yung hindi pa nakakasumpong, yung hindi pa nakakatagpo kay Lord, sa tamang landas ng pananampalataya sa Kanya, dapat gawin na po natin. Amen? Marami po kasing tao, puro emosyon lang. Emosyon lang ang iba eh. Makakapakinig na salita ng Diyos, ang init-init. Mga ilang araw lang, ala na. Yung sinasabi ni Pastor Toots, kapag ka ika nakaluhod, parang anghel. Pero pag nakatayo na, para ng mga devil. Di ba? Emosyon lang po yun, mga kapatid. Amen. Kaya ang ilang tao na nagsasabing nakaka-insulto daw, na sabihin na ang isang tao ay nasa'y spiritually lost. Tandaan nyo, hindi po yun masama. Aminin po natin. Kaya huwag kayong magagalit kung tawagin kayong spiritually lost. Hayaan nyo pong i-explain ko sa inyo to mga kapatid. Kung bakit may halaga ang nawala. Pag sinabing nawala, siyempre sa English, loss. No? Pag dalawang loss, loss. Joke lang po yun. May mga bagay sa ating buhay na ating nawala at winala. Halimbawa po, Kuya Ramon, Ate Karen, yung cellphone, nawala o winala mo, sinadya mo. Malaki po ang pagkakaiba ng nawala o winala. Ang mawalan po ng isang bagay at basta lang nawala tapos kinalimutan mo na lang, no? Pero yung isang bagay na tila mahalaga sa iyo, susubukan mong hanapin ito. Di ba? Kung yung alaga nating pusa, pag nawala yan, di ba? Inahanap natin. Naalala ko yung pusa ko, si Mingming. 2 hanggang 3 buwan. Talagang hinanap ko siya, pinapahanap ko dito. Talagang bumabaybay pa kami dito para matagpuan ko lang yung pusa namin na iyon. Yung pusa ko na alaga na yun. Kasi mahalaga sa akin. Amen? If you misplace o nawala mo ang isang bagay, it means, mga kapatid, praise the Lord, ito ay nailagay mo sa maling lugar. Maaring ito'y iyong nakalimutan or intentional mong iwanan at kalimutan na lang. Pero kung pinahahalagahan mo ang nawala, tiyak na susubukan mo itong hanapin. Amen po ba? Kasi kapag nawala at mahalaga sa iyo yon, hanapin mo yon. Ganon din po tayo sa Diyos, mga kapatid. Mahalaga tayo sa Diyos, kaya hinahanap niya tayo. Kasi lahat tayo are spiritually lost. Amen? We are lost. Praise the Lord. Kaya ano po sabi rito sa slide 4 natin? Hallelujah. Ayan po yung all men are lost without exception. Ang lahat ng tao ay naligaw. Walang sino man ang exception. Number 1, naaligaw tayo patungo sa langit. Lost to heaven. Number 2, naaligaw tayo sa layunin ng kabutihan. Lost to the cause of goodness. Number 3, nabigo tayo sa ating tungkulin na magbigay ng kaluwalhatian sa manlilikha. Lost to fulfill their task of bringing glory to their Creator, mga kapatid. Amen po ba? Maliwanag po ang sinasabi sa Bible. Ngayon, kasama kanina sa Bible drill to ni Ate Rejoice, si Ka Rejoice. There is none who is righteous, for all have sinned. Romans 3:10. At anong sabi po sa Romans 10:23? Ang sabi po rito sa slide 5, ang sabi po rito, sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nawala. Wala tayo sa tunay na pananampalataya noon. Pero salamat sa Diyos. Ngayon, natagpuan na natin siya. Kaya kailangan manatili po tayo. Amen? Lahat tayo hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Slide number 6 na po tayo. Madali lang po ito. Praise the Lord. Bakit tayo naligaw, mga kapatid? Una, ano pong nakalagay dyan? Bakit tayo naligaw? Dahil sa ating sariling kapabayaan, maaaring yung mga ninuno natin. No?
Hindi nila din alam napabayaan nila yung pananampalataya nila. Kaya namana natin yung ganong klase na pananampalataya, no? Naalala ko noon, Kuya Ramon, pumunta ako ng Laguna, kasama ko yung baby pa yung panganay ko noon sakitin. Sabi sa akin ng biyanan kong hilaw, joke. Sabi sa akin, oy Sammy, pumunta ka dyan kay Nazareno, dyan sa malaking simbahan dyan. Kumuha ka ng panyo, punasan mo lang no? Kasi yun ang paniniwala nila, pag pinunasan ng panyo yung Black Nazarene doon at ipinahid, maaring nangyayari yun because may pananampalataya sila. Pero mali nga yun Naliligaw tayo, no? At yun ay sa sariling kapabayaan. Number 2, dahil din sa kapabayaan ng iba. Amen? Number 3, ito matindi, talagang totoo. Dahil sa mga kasalanan natin, kaya tayo naligaw. Number 4, mga kapatid, dahil sa pamamagitan ng maling disposisyon at desisyon. Yun, yung mga desisyon natin na mali, na naliligaw tayo, mga kapatid. And number 5, dahil sa kawalang interes at hindi pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Nung araw, hindi ako interesado sa mga salita ng Diyos, may pupunta sa amin para mag-share ng Word of God. May mga pastors doon. Alam ko mga Christian sila kasi kasama yung kapatid ko. Sabi ko nga sa inyo, pag darating yung pastor namin, may hawak akong bote ng alak, may hawak pa akong baraha. Tapos pagka mag-start sila ng Bible study, umaalis ako, no? Wala akong interest, no? Noong mga panahon na yon. Malayo ang loob ko sa Panginoon. Di ko sinusunod yung kalooban niya. Ang sinusunod ko yung sarili ko lamang. Amen? So, ligaw ako noon na akala ko, okay lang. Pero, mali. Anong sabi po sa Isaiah 53 verse 6? Ayan. Isaiah 53 verse 6. Ma'am C, pwede ho bang marinig ang boses nyo? Basahin niyo po yung English saka sa Tagalog ng Okay, Isaiah 53:6. Yes po. All we like sheep have gone astray. We have Amen. turned everyone to his own way. Sa Tagalog, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Yes. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung talatang iyan na binasa ni Ma'am C, mga kapatid. So tayong lahat ay parang katulad ng mga tupang naliligaw. Sabi ni Isaiah, no? Nagkakanya-kanya tayo ng lakad. Kami ganun po, mga kapatid. No, although nagsisimba kami ng mga kapatid ko, ng tatay ko, ng nanay ko, pero nagkakanya-kanya pa rin kami. No, may kanya-kanya kaming paniniwala. Amen. Nung high school ako, yung mga kaklase ko nagpupunta dito sa Katedral ng Balanga, nag-church sila. Siyempre ako, nakikisama. Pero ang style ko, nandun ako sa labas, Ma'am C, Pop C, fourth year high school ako noon Tapos yung mga kasama kong mga kaklase ko doon, kunwari lang nagsisimba pero may hawak na sigarilyo. Kaya nandun lang kami sa labas para hindi makita yung yosi-yosi namin. So mga ligaw kami. Ligaw tayo, mga kapatid. So dahil sa mga ito, na-disconnect o nahiwalay ang kaugnayan ng tao sa Diyos. Ito po yung ginawa ng ating mga ninuno. Kaya tayo po yung nagkaroon ng pagkakahiwalay. Dahil nilabag ni Adan at ni Eva yung kautusan ng Diyos, nawalan sila ng kaugnayan sa Panginoon. Kaya tandaan nyo, mga kapatid, tayo din po, when we are disconnected to God, we are lost in many ways. Kapag tayo po'y napalayo sa Diyos, naliligaw tayo sa maraming aspeto ng buhay, nawawala yung ating relasyon, yung direksyon, pati yung protection ng Diyos sa atin, nawawala yan, lalo na yung mga nagbabackslide, yung nakakilala na kay Lord pero umalis ulit, no? Nawawala yung potensyal, yung kaligayahan, at ito yung masaklap, maaaring mawala tayo sa tahanan sa langit kapag disconnected ka kay Lord. Amen? So ilan lang ito sa pwedeng mawala sa atin kapag disconnected ka kay Lord. But wait, mga kapatid, ito maganda, Kuya Ramon, Ate Karen. Sa biyaya ng Diyos, there's one thing we don't lose. And what is that, mga kapatid? Meron pong isang bagay na hindi po nawawala sa atin. At iyon po ay yung ating kahalagahan sa Diyos, yung value natin. No? Mahalaga tayo kay Lord. Ang hinihintay niya lang, manumbalik ka sa akin, anak.
magsisi ka ng kasalanan. Mahalaga tayo sa Diyos. Totoo po mga kapatid, lahat naman tayo ligaw. Pero hinahanap tayo ni Jesus. Amen? Kasi nga, mahalaga tayo. Ganon din po diyan sa, halimbawa, bigyan ko yun ng isang example. Meron pong mga paintings, mga portrait, mga obra maestra ng mga pintor na kilala, no? Isa po sa pinakakilalang portrait, ito pong portrait ni Leonardo da Vinci. Ito po yung si Mona Lisa, di ba? Mona Lisa, Mona Lisa, di ba? Ang ganda-ganda niyan. Ang tagal-tagal na niyan, pero hindi nawawala yung value niya, mas lumalaki pa. Di ba? Kahit mawala yan ng ilang libong taon, pag nakuha ulit yan at nailagay sa museum yan, priceless yan. Walang katumbas yan, mga kapatid. Ganon din yung mga paintings ni Juan Luna. Yan. Amen? Sino pa? Yung mga sikat na mga pintor. Si Fernando Amorsolo. Yan. Hindi po bumababa yung value ng mga masterpiece nila. Yung mga paintings nila. Kahit nawala po yan, tumataas pa nga yung value niyan eh. Ang mahal-mahal niyan. Baka billion yan o million yan, mga kapatid. So, tayo din, mga kapatid, hindi po nawawala yung value natin. Ang mahalaga po, mga kapatid, kailangan habang buhay pa tayo, ay kilalanin natin si Jesus as our Lord and Savior. Kasi kapag nakamatayan na ng tao yung kanyang kasalanan, iyon na at napunta siya sa impyerno, ay wala na siyang value. Kasi hindi niya inagapan. Amen? Kaya marami sa atin, tayo lang naman talaga ang lumalayo kay Lord. Ang Diyos talagang hinahanap tayo, pero maraming tao matitigas ang ulo. Amen? Kaya nung unang Pasko, mga kapatid, nung isinilang si Jesus, that was 2,000 years ago, ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak. Pag sinabing kaisa-isang anak, bugtong na anak, uniko iho, the begotten Son. Sa Tagalog niyan, bigatin. Bigatin si Jesus. No? Amen? Nung isinilang siya 2,000 years ago, mga kapatid, isinugo ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak para ano? Para sa kabayaran upang tayo'y matagpuan. Praise the Lord. God paid the price of His Son to find us. The most famous verse in the Bible. Ako, kauna-unahan kanina yan sa Bible drill ni Ate Rejoice. Kaya lang, mahina ang net ko kanina di ba? Praise the Lord. Ang bibilis pumindot ng mga kasama ko dito. Magagaling to sa pindutan. Lalo na si Sister Mary Grace. Siguro, gabi-gabi, pinipindot-pindot niya yung balikat ng mister niya. No? Kaya napapractice. Joke lang po yon, no? Ito po yung pinakakilalang talata sa Biblia, mga kapatid. Na ito po yung nilalahad, yung puso mismo ng Diyos na kung tawagin, mga kapatid, the heart of the Bible. Ano po yung the heart of the Bible? Ano pong verse po yan? John 3:16, mga kapatid. That is the heart of the Bible. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life or eternal life. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nung araw po, Kuya Ramon, Ate Karim, yung pastor po namin, tatay namin, pag gumahayo po sila, yan lang po yung dala-dala nila. John 3:16 lang, mga kapatid. Sa John 3:16 na yan, ang dami po nilang na-invite sa church. Ang daming naboborn again. Amen? So napakahalaga po natin sa Diyos. Tandaan niyo yan. Kaya gumawa siya ng rescue mission. Para ano? Para mahanap tayo. Siya ay naparito sa lupa bilang isang maliit na sanggol upang isang araw ay mamatay siya sa isang krus para sa ating mga kasalanan, para sa katubusan natin. Amen? So, yun yung tinatawag na pagsilang. Kaya kapag sinabing pagsilang, yun yung kapanganakan ni Jesus. Iyon yung Pasko kung tawagin natin. Bakit may Christmas? Kasi mahalaga tayo kay Lord. Amen? So, the Christmas story reveals our values. God loved us enough that when we were lost, God sent His very best. Jesus
Yung pinaka-the best na yon ay binigay sa atin ng Diyos Ama, yung kanyang kaisa-isang anak, the very, very best, which is our Lord Jesus Christ, to get us back. Ang istorya ng Pasko, mga kapatid, ang nagpapakita ng ating mga pinahahalagahan. Minahal tayo ng Diyos ng sapat na. Nung tayo'y nawawala, ipinadala niya ang kanyang pinakamahalaga, si Jesus, para ano? Para tayo maibalik sa ugnayan ng Diyos Ama. Amen? Slide 10 na po tayo, mga kapatid. Praise the Lord. So, why did Jesus come down to earth? Bakit siya bumaba rito, mga kapatid? Number 1, to redeem us. Upang tubusin tayo. Pangalawa, to save us. Upang iligtas tayo, mga kapatid. Pangatlo, to change us. Hindi po natin kayang baguhin ang sarili natin kung tayo lamang mag-isa. Hindi po natin kaya. Si Lord mismo ang magbabago ng puso natin, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay gusto mong maligtas at magkamit ng buhay na walang hanggan, bay tanggapin mo na si Jesus. Magpatuloy ka sa kanya, kapatid. Huwag lang puro emosyon, no? Hindi yung ang init-init ko, mahal na mahal kita, Panginoon. No? Hindi naman nag-church. Yun ang masakit. Hindi nag-church. Merong mga alam na Bible verse. Hindi naman nagtatides. Di ba? So dapat baguhin natin yun. Hingin natin sa Diyos yun. Lord, gusto ko pong magbago ng lubusan. Tulungan mo po ako. Tulungan mo po ako, Lord, na makahanap ng church para makapag-church po ako every Sunday. Lord, para totally maging tunay na Kristiyano ako, Lord. Gusto kong magpa-water baptize. At pagkatapos nun, sasabihin mo sa Lord, Lord, I want to serve you. Yun ang tunay na Kristiyano, mga kapatid. Hindi lang puro emosyon. Ang init-init mo ngayon. Pag tinamaan ng problema, ala na. Hindi na nagbabasa ng Bible. Diba? Pang-apat, to reconnect us to Him. Kaya bumaba ang Panginoong Jesus. Dahil gusto niya muli tayong ipag-ugnay sa Panginoong Diyos Ama. That is why, mga kapatid, merong Pasko na tayong pinagdiriwang. May nagsasabi nga po, Kuya Ramon, Ate Karim, kasalanan daw sa Diyos ang mag-celebrate ng Christmas, no? Ako po'y natatawa sa isang dati ko pong kapatiran na nabago po yung pananaw. Hindi na siya naniniwala sa Pasko. Hindi na siya nag-church. Pambihira, sabi ko, lungkot-lungkot mo, brother. Yung pamilya mo nagdiriwang ng Pasko, ikaw nandyan sa kwarto. Diba? Gusto ba ng Diyos na malungkot ka? Ano bang masama doon? Tandaan niyo, mga kapatid, wala ho talaga tayong mababasang word na Christmas. Pero hindi na po mahalaga yun, mga kapatid. Basta meron tayong paniniwala na merong isinilang. Pag merong sinilang, ipinanganak. So pag pinanganak, may birthday. Eh kung yung pusa nga natin, aso natin, di ba? Sineselebrate natin yung birthday nila, di ba? Amen? Pinapagawan mo pa ng birth certificate yan. Amen? Kasi mahalaga si Jesus ba hindi mahalaga sa iyo, kapatid? Eh bakit hindi mo ipagdiwang yung birthday niya? Bakit hindi ka sumunod sa kanya? Hindi na po natin dapat pagtalunan yung petsa. Yung tinuro po sa atin ni Pastora Marivic last week po yata yon. Hindi na kailangan pagtalunan kung December ba yan, kung January ba yan, kung August man yan. Hindi na importante yun. Ang mahalaga, merong isinilang na Kristo Jesus na magliligtas sa atin. Kaya ipagdiriwang natin yung kanyang kapanganakan. Kaya ang sarap mag-celebrate ng Pasko. Bakit? Kasi ramdam na ramdam mo. Kahit malayo kayo, Ate Karim. Kahit malayo kayo sa akin, Kuya Ramon. Kahit malayo sina Mami Irene sa akin at lahat ng mga kapatiran ko dito sa iRadio, damang-dama ko yung pagmamahal niyo sa akin. At ipinadarama ko rin naman ang pagmamahal ko sa inyo, mga kapatid. Amen? Walang halong biro po yun. Totoo po yun sa puso ko. Ang isang araw po, sabi sa akin ni Pastora Marivic, Pastor Sam, punta ka dito sa Christmas Fellowship. Talagang iniinggaan niyo ako ni Pastora Marivic kasi gusto niya nga po gusto po nila akong makasama. Pero talaga, Kuya Ramon, mahirapan po talaga ako kasi meron akong kaibigan na driver po dito ng mga bus na papuntang Manila. Siksikan ika ngayon, Kuya Sam, Brother Sam.
baka mahirapan ka. So, sinabi ko kay Pastora Maribig, pasensya na po kayo talagang baka mahirapan po kasi maraming tao nag-uwian po talaga hanggang January yan. Hindi ako pwedeng makipagsiksikan. Konting tabig sa akin, bubuwal na ako mga kapatid. Kaya makikijoin na lang po ako sa Sabado sa Facebook natin live. Yan. So, nandoon pa rin yung pagmamahal ko sa inyo at alam ko namang mahal na mahal niyo si Kaambo. Salamat po sa Diyos. Blessing po kayong lahat sa akin. Tandaan niyo yan mga kapatid. Yun ang masarap na pagdiriwang ng Pasko. Pagmamahalan, pagbibigayan, at higit sa lahat mga kapatid, pagpapatawaran. Di ba? Kaya maraming pamilya ngayon, yung nagkaroon ng hidwaan, pero pagdating ng Pasko, magkakasama-sama, magre-reunite sila, nagkapatawaran na yon. Wala nang sumbatan, wala nang balikan ng nakaraan. Ang mahalaga, yung totally na ibinigay mo sa kanya yung pagpapatawad. Yun po yung tanong ni Kuya Ramon kahapon kay Pastor Tuts. Marami po talagang tao, even Christians, hindi po makasunod sa totally na pagpapatawad. Yung sinasabing, sige, napatawad na kita, pero ayokong makita pagmumukha mo. Hindi po pwede sa Kristiyano yon. Napatawad na kita, pero iiwas ako sa iyo. Mali po yun mga kapatid. Ang pagpapatawad po ng lubusan, pinatawad mo siya, mamahalin mo siya ulit. Ano ngayon kung maging engot ka? Gusto nga ng Diyos yun yung para ka ng, yung kawawa ka, di ba? Ito, ginagago ng isang kapitbahay ito, pero pinapakita mo, mahal mo pa rin siya. Di ba? Yun ang tunay at totoong pagpapatawad mga kapatid. Hindi po tayo magbibigay ng kondisyon pag nagpapatawad po tayo. Kasi si Lord, pinatawad po tayo, walang kondisyon eh. Kahit ano pa tayo, kahit gaano tayo kasalanan, binubura ng Diyos yun. Ano man yung kasalanan natin ginawa before. Pagka humingi ba tayo ng kapatawaran ng Diyos, sa kapatawaran sa Diyos, isusumbat ba sa atin ng Lord yun? Teka muna, sama-sama mo nun eh. Hindi ko kaya yung ginawa mo sa akin, inistapa mo ko eh. Umutang ka sa akin, chinismis mo pa ako eh. Hindi ganun ang Panginoon. Tayo din. Kaya kung tunay natin sinasabing, I am a follower of Jesus Christ, kapag meron kang mga kasamaan ng loob, kahit toxic yan. Ano ko nga ilang beses sinabi ni Ma'am Sue yung nagtanong dyan, yung toxic, no? Totoo naman yun eh. May mga ganun talaga. Pero hindi po tayo magpapa-apekto sa mga toxic na yun. Basta, ibigay po natin ang lubusan, ang pagpapatawad natin sa ating kapwa kung nagkasala man sila sa atin. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo, Kuya Ramon, yung sinasabi ko po sa inyong elder namin na may-ari po ng church. Siya po ay dumating dito last October bago po kami magkaroon ng 40th anniversary. Alam niyo po, nung makita ko siya, hinawakan ko po talaga yung kamay niya. Nagmano po ako. Gusto ko po siyang yakapin, ayaw niya po akong yakapin. Basta binigay ko po yung pagpapatawad ko sa kanya. Mano nga po. Inabot lang po yung kamay ko, pero ayaw niya akong pagmanuhin. Ayaw niya talaga. Ang gusto niya lang shake hand. 68 years old na, ayaw magpamano. Pero sabi ko, ako po, naibigay ko na Lord. Alam kong naibigay ko na sa kanya yung pagpapatawad ko. Ngayon, wala. Ano na siya sa akin? Kumbaga maganda na yung treatment. Hindi na siya mainit sa akin. Kumbaga hindi niya na ako napag-iinitan. Iyon ay dahil sa prayers natin. At yung pagpapatawad natin ng lubos, mga kapatid. Yun ang masarap. Kasi magpapasko. Ang hirap siguro pag may kagalit pa tayo, di ba? Kaya kung Pasko, mga kapatid, nasobrahan ka ng kain, nasobrahan ka sa mamantika, tapos inatake ka, na-deadball ka, at least nakapagpatawad ka ng lahat ng nakaaway mo. Di ba? Amen! Praise the Lord. May nakita akong isang dyan isang drawing sa isang picture sa Facebook Nandoon si Kamatayan, may nagiinom na lalaki, tsaka kumakain ng matataba. Sabi ni Kamatayan, hinay-hinay ka lang Brad sa pag-inom at pagkain ng matataba, baka sa akin ka magpasko. Kaya hinay-hinay po tayo mga kapatid. Nako, lalo na, tuwing maalala ko, Kuya Ramon, Ate Karim, yung Pasko po na ito at yung bagong taon na ito, talagang sagad-sagad yung kainan, kaya doon po ako inatake. January 13, Wednesday. Alam na alam ko po yan. Bakit? Nasarapan ako, puro kain. Tapos di ko ininom ang maintenance ko. Pero salamat sa Lord, I'm still alive. Kaharap niyo pa ako ngayon. Amen! Pwede ba nating palakpakan si Lord? Hallelujah! Ang masakla po mga kapatid, ito, yung ayaw ng Diyos, yung magdiriwang ka ng Pasko ng naglalasingan. Pagkatapos mag-aaway, magpapaputok,
Yung iba nakakapatay pa, di ba? Yun ang ayaw ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ipagdiriwang natin yung kanyang kapanganakan ng may pagmamahalan, pagbibigayan at pagpapatawaran. Amen? Yung iba nakikita ko, dito lalo na sa lugar po namin, pambihira. Yung kung ilang long table dito, puro karaoke, inuman, tapos maya-maya nagbabasagan ng bote. Di ba? Yun ang ayaw ng Diyos. Mga unbelievers po yun. Lasingan, sigawan, yabangan, at kwentuhang walang katuturan. Nagpapaputok pa para yung iba ay nagpapaputok pa ng mga baril, ng mga firecrackers para daw ito yung paniniwala nila. At paniniwala ko din noon, Kuya Ramon, na pagbagong taon magpapaputok para para daw umalis ang mga masasamang spirito. Mali. Mali na naman. Kaya ang dami nating mali eh. Nung nandoon tayo sa pagiging dati nating pananampalataya na kung saan talagang ligaw na ligaw tayo. Kaya wag po kayong magagalit pag sinabing spiritually lost ka noon. Amen? Ano po ang sabi rito? Dito po sa ating study verse mga kapatid. Luke 9:10. Ate Karim, pwede pong pakibasa niyo po ulit. Yan, Luke 19:10. Okay. Yan. Luke 9:10. The Son of Man came to seek and to save the lost. Yun. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Yes, nakita nyo. The Son of Man came. Pag sinabing came, dumating, ay alam nga namang dumating bigla yan, Kuya Ramon, Ate Karim, ng isang sulpot lang, isang pitik lang. No. Kaya sabi ng isang kabataan sa akin, Kuya Sam, pwede naman sigurong gawin ng Diyos sa Ama yun, no? Yung biglaan lang dumating si Jesus at the age of 30. Hindi natin arok yung kaisipan ng Diyos, hindi ganun ang Panginoon. Ang kaisipan nga natin ay hindi kaisipan ng Diyos eh. No, alam niyo yung ginagawa niya. Pero kailangan dumaan sa proseso si Jesus. Kailangan siyang ipagbuntis ng isang babaeng birhen na si Birheng Maria. At pagkatapos, ipagbubuntis niyo yun, dala-dala niyo yun sa sinapupunan. 9 months. No? Para Para talagang dumaan si Jesus bilang isang tao. Hindi pwede yung isang iglap na lang, nandun na si Jesus, 30 years old na. No? So the Son of Man came to seek. Ano sabi? And to save the lost. Tayo yun. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Dito na po tayo sa points, 3 major points mga kapatid. Bakit may Christmas? Mga kapatid, number one is to restore the relationship between humanity and God the Father para ibalik ang ugnayan ng tao sa Diyos Ama. No? God was using Christ to restore His relationship with humanity. Ibinangon niya ang ating ugnayan sa Panginoong Diyos Ama sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan ni Kristo. Ginamit ng Diyos si Jesus Christ upang ibalik ang kanyang ugnayan sa sangkatauhan. 2 Corinthians 5:20, Ma'am Ate Karim, pakibasa po ulit. Ayan po yung nasa ibaba. Okay. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Yan. Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Amen. So ito po ay sinabi ni Paul, kasama niya yung mga kapwa niya alagad, sa mga tao doon sa Korinto, na makipagkasundo na kayo kay Jesus, kay Kristo. Now, ang trabaho, ang mission ni Paul at ng mga kasama niyang mga alagad na Jesus is hanapin yung mga taong naliligaw at ibalik kay Jesus. Ipakilala nila si Jesus sa mga taong naliligaw. Yan po ang ginagawa natin ngayon mga kapatid. No? Ang ating mission is to bring people sa harapan ng Panginoon. Makakilala sila. Kumbaga, ginagawa mo yun para mas maraming maligtas. At ang maganda roon, nakikita sa buhay mo. Paano ka makakapagpanalo ng kaluluwa? Paano mo maipapakilala si Jesus sa iba kung ang ugali mo, Kristiyano ka na, ang sama-sama pa. Di ba? Hindi po yun. Hindi ka po makakapagdala ng kaluluwa nun. Hindi mo maipapakilala si Jesus kung ang ugali mo ay pangit pa rin. No? Kaya kailangan talaga, pag pinapakilala natin si Jesus sa iba, unang-una sa lahat, tayo po yung modelo. Tayo yung nakikitaan ng maraming tao na ito yung taong ito, maka-Diyos. No? Hindi ka naman nagyayabang.
Hindi ka nagyayabang, mabuti ako, mabait ako, magaling ako. Hindi po ganon. Nakikita talaga sa iyo yung kabaitan, yung pagkikipagkapwa-tao. Hindi tayo plastic, no? Hindi tayo Tupperware, no? Hindi tayo orukan. Totoo tayo, mga kapatid. Iyan ang gusto ng Diyos sa atin. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Alright? So, yun po yung sinabi sa 2 Corinthians 5:20. Number 2 po, bakit may Christmas? Slide 30 na tayo. Matatapos na po tayo. Bakit may Christmas? To save us from death. No? To save us from death. Para iligtas tayo sa kamatayan. Kaya dumating si Jesus. Kaya yun yung tinatawag na Pasko, mga kapatid. Kung walang Jesus Christ na isinilang sa earth, lahat tayo, mga kapatid, mapapahamak. Nandun tayo sa impyerno, magkakasama-sama tayo nila sa tanas. Kaya nga ito yung pinapahayag. Ako na pong babasa nito, mga kapatid. Romans 10:9. Sabi rito, kung ipapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya number 14 na tayo, number 3. Yan, last verse, last point sa tayo. Alright. Bakit may Christmas? To give eternal life. Yan ang pinakamasarap dito, mga kapatid. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Doon sa mga sumampalataya sa Panginoong Hesus. Pero yung hindi sumampalataya, wala. Hindi sila magkakaroon ng everlasting life. Ang sabi po sa John 10:28, yan, Ma'am C, makikisuyo lang po ako ulit. Salamat po sa Diyos sa buhay niyo, Ma'am C. Okay. Kasi pagka ang boses niyo ay malamig, Okay, daman-dama ko yung John Pasko. Sige po. 10:28. I give them eternal life, and they shall never perish. Yung No one will snatch them out of my hand. Tagalog. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Amen. Praise the Lord. Sabi ni Jesus Christ, sinulat ni Apostle John, the beloved, no? Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Tayo po yun na kumilala kay Jesus. At kailanman, mga kapatid, hindi na tayo mapapahamak. Hindi na tayo maaagaw. Hindi na tayo maagaw ni Satanas. Ng kamatayan, hindi na. Kasi nandito na tayo kay Lord. Kaya manatili po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Amen po ba? Praise the Lord. So, ang tunay na mensahe ng Pasko, ulitin natin, pagmamahalan, excuse me, pagbibigayan, at pagpapatawaran. Love, giving and forgiving. Iyan po yung tunay na mensahe ng Pasko. Pero minsan, Ma'am C, Papsi, nakakalimutan ng maraming tao. All throughout the years, yun nga po, nagbago yung pananaw ng maraming tao about Christmas. Kaya bago natin tingnan kung ano talaga yung totoong mensahe ng Pasko, tingnan muna natin, bakit ba nawala yung tunay na mensahe ng Pasko sa atin? Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, nung mga unang panahon, na-deceive sila ng Diablo. No? Kasi yun ang paniniwala natin. Akala ko, Kuya Ramon, Ate Karem, pagka nagsabit ako ng medyas, nung bata ako, sabi ng tatay at nanay ko, sabit lang kayo ng medyas dyan, lalagyan ni Santa Claus yan. No? Kaya pag nagising kami ng alas 12, nakikita namin yung tatang namin, naglalagay ng barya. Siya pala yung Santa Claus. No? So walang Santa Claus, mga kapatid. No? Wala yan. Si Jesus ang meron. Merong tunay na Jesus. Pero yung Santa Claus, imbento lang po yan. Ipakilala po natin si Jesus sa maraming tao, especially sa mga bata. Amen? Kasi si Jesus Christ, totoo. Pero Santa Claus, wala. Ito yung isang illustration ko dyan. Yung slide 15. Nakikita nyo po yan, mga kapatid, na ang sabi ni Santa Claus, nagkasalubong sila ni Jesus, no? Sabi ni Santa Claus, I have gifts for everyone. Ano sabi ni Jesus? I only have one. But it's enough for everyone. Amen? Ano po yun? The gift of salvation. The gift of eternal life. So mga kapatid, walang Santa Claus, pero merong Kristong tagapagligtas. Amen po ba? Praise the Lord. Tandaan po natin, yan. Imbento lang yan. Kathang isip lang yan ng maraming tao noon. Before, ano po ba yung
kinabulatan natin, mga kapatid. Even si Ma'am C, si Pop C, di ba, nung araw, naniniwala din kayo dyan, di ba? Yun yung kinamulatan natin. Naniniwala tayo sa mga dala ni Santa Claus, sa mga laruan, mga material na bagay, na kung saan tuwan-tuwa tayo, no? Pero si Jesus, ano po yung dala niya? Gift of salvation, mga kapatid. Amen? The gift of eternal life. Slide 16 na tayo, mga kapatid. Alright? Anong sabi rito? John 8:44, Ma'am C. Makisuyo po. Ang dyablo ang inyong ama. At Yes. ang gusto niyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y Sinungaling. at siya ang At siya ama ang ng kasinungalingan. Kasinungalingan. Nakita niyo yun, no? Madiin na sinasabi rito sa John 8:44. Si Satanas is the father of lies. Na-deceive niya yung tao noon mula pa sa ninuno natin. Di ba? Kaya ngayon, maraming tao, pag walang tunay na relasyon kay Kristo, madali silang madideceive. Salamat sa Diyos, tayo nakakakilala na tayo kay Lord. Si Satanas, yan po yung trabaho niya, to kill, to steal, and to destroy. Ninanakaw niya sa puso ng tao yung katotohanan na malinlang niyang lahat. Kaya maraming tao, pag Pasko, hindi naaalala si Kristo. Yung naaalala nila, piso, no, regalo, no, kay ninong, kay ninang, di ba? Hindi naman po masama yun yung nagmamano, tanda po ng paggalang yun. Hindi naman din masama yung nagbibigay ng aginaldo kasi sineshare mo yung blessing. Pero yung aabangan ng mga bata sa Santa Claus at yung paniniwala nila sa Santa Claus ay totoo, yun ang mali pong kasinungalingan. Amen? Praise the Lord, mga kapatid. Pwede ba nating sabihin sa katabi natin, uy, nasa conclusion na si Kaambo. Praise the Lord. Conclusion na tayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. Conclusion. Ito na, mga kapatid. Ang totoong kwento ng Pasko ay nagpapakita ng ating kahalagahan. Minamahal tayo ng Diyos ng labis. Kaya nung tayo'y naligaw, anong ginawa ng Diyos Ama? Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ano? Upang tayo'y maibalik sa kanya. Kaya may Pasko. Amen? Pumarito siya upang tubusin tayo, iligtas tayo, baguhin tayo, at muling pag-ugnayin tayo sa Panginoong Diyos Ama. That is why may Christmas. Naintindihan niyo na po, mga kapatid. Amen? Siya ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Because we are spiritually lost. But remember, mga kapatid, ito maganda. You matter to God. We all matter to God. Lahat po tayo, tandaan nyo, mahalaga po tayo sa Diyos. Mahal po tayo ng Panginoon. So, hindi po masamang ipagdiwang ang Pasko kung ang nangingibabaw sa atin yung selebrasyon na ito ay pagbibigayan, pagmamahalan, at pagpapatawaran. Amen! Praise the Lord. Kuya Ramon, Ate Karim, nais ko pong tapusin po yung sharing kong ito sa maigsi pong panalangin. Kaya kung okay lang po, tayo po'y manalangin, mga kapatid. Yuko po natin ang ating ulo at tayo po'y manalangin. Okay. Hallelujah. We glorify your name, Panginoong Diyos na makapangyarihan. Kami po'y nagpapasalamat sa iyo, Diyos na mapagpatawad, Diyos na mapagmahal, Diyos na mahabaging lang sa langit, Panginoon. Maraming pong salamat sa paglikha mo sa bawat sa amin, isa sa amin na may takot sa iyo, Lord. Nilalang mo kami, Panginoon, ayon sa iyong wangis upang maging mahalaga kami sa iyo at kami iyong minamahal. Salamat po, dakilang Diyos, sa pagbibigay mo ng halaga sa amin. Nawa po, Panginoon, laging sumariwa sa aming isipan ng tunay na mensahe ng Pasko, kung papaano mo kami lubos na pinahalagahan, kaya't ibinigay mo ang iyong minamahal na anak na si Jesus, ang aming Panginoon, ang aming tagapagligtas, at hari ng aming mga buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mabuhay ayon
sa natatanging layunin mo para sa amin. Turuan mo po kaming manahan sa iyo, mabuhay ng may kapayapaan, Panginoon, may kagalakan bilang tagapagmana ng iyong kaharian at mga kapwa tagapagmana na kasama namin si Kristo. Salamat po, Panginoon, at akin pong tinataas sa iyo ang buhay, ang pamilya, ang programa po ng iRadio sa pamumuno po ni Kuya Ramon, Ate Karim. Salamat po, Lord, sa buhay po ng mag-asawa pong ito, Panginoon, na nagbibigay inspirasyon sa amin na yung programa nilang ito ng iRadio LA, Lord Jesus, patuloy ko pong pinapanalangin na mas marami pang panahon, marami pang taon ang ipagkaloob mo po sa kanila. Sa buhay po nila, pagpalain mo po sila, O Diyos, at lagi ko pong dalangin yung magandang kalusugan po ng Pasko family. In the name of Jesus, Lord, patuloy ko rin dinadalangin sa iyo ang mga kapatiran namin dito, Lord Jesus. I pray kung sino pa po, Panginoon, sa kanila yung hindi pa lubusan na nakakasumpong sa iyo, ay mahanap ka na nila. Sinabi mo, Lord, in Matthew 7:7, ask and it will be given to you, seek and you will find, and knock and the door will be open to us, Panginoon. I pray, Lord, touch their hearts, O God, yung mga kapatiran ko, yung mga nakakapakinig dito na hindi pa lubusang kumikilala, Lord, ay mabago mo na po sila at lubusan silang sumunod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Haplusin mo yung puso ng bawat isa sa amin na maibigay po namin ng lubusan ang paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa araw po na ito na ipinagtipon-tipon mo kami, Panginoon. At ngayon, Lord, salamat dahil nalalapit na po ang iyong kaarawan. Ngayon pa lang, Panginoon, Panginoong Sus, binabati na po namin ikaw ng maligayang kaarawan. Salamat po, Lord. Nawa, Lord, sa aming lahat, kaming mga mananampalataya mo, mamutawi sa puso namin ang pagmamahalan, pagbibigayan at pagpapatawaran. Pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon. At ito po ang sama-sama naming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Ito po yung To God Be the Glory ko, Kuya Ramon. Ayun. Ang pogi nyo dyan, oh. Sus. Pambira, kala ko si Simon del Rosario. Uy. Tsaka yung isang artista na pangalan nito ni Ate Karin. Oh. May kahawig din kayong artista eh. Si ano? Si Maui Taylor. Maui. Patay tayo dyan. Ba, maganda yun, si Maui Taylor. Yun. Hindi nyo kilala yun. Hindi niya kilala Maganda yun. Oh? Hindi. Hot babes po yun, Ma'am C. Hot Hot babes. babes. Maganda yun. No? So, yan. Ito po yung last na nag-share ako sa inyo. Magpapasko din yun. Yan. Praise God. Amen. Ayun. So, salamat po sa Diyos. Kuya Ramon, Ate Karim, ngayon pa lang po, maligayang Pasko po sa inyo. Merry At Christmas Merry din. Christmas At din. pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa lahat po ng mga taga iRadio family, iRadio, 5 years na po tayo. Salamat po, to God be the glory. Thank you po. Thank you, Pastor. Thank you so much, Pastor Sam. Salamat po. Praise God. Sino? May Santa Claus ba? Ayan. Ganda nitong topic mo ito. Oh, nandiyan pa si Pastor. Sige po, magmumuat-tip lang po ako. Ama. Sa mga televiewers, kay Ma'am C, kay Mami Irene, I love you, I miss you, Mama, chup chup. At sa lahat ng mga kapamilya at kapatid ko rito sa iRadio, Mama, chup chup, Merry Christmas to all. Bye-bye. God bless Bye-bye. po. Thank you. God bless. God bless po. Pastor Sammy Santos sa kanya ibahagi. Ayun, bakit may Christmas? Ay, nako. Paganism daw yun eh, yung katulad ng mga ganitong Christmas, New Year, Thanksgiving. Wala naman sa Biblia eh. Ang tanging sinabi ng Panginoon ay remember this, yung kanyang kamatayan. Yun ang sinabi ng Panginoon na alalahanin yung kanyang kamatayan. Hindi yung Kapaskuhan, hindi yung Valentine's Day, araw ng mga araw ng mga patay, Todos dos Santos. Yan ay gawa lang ng tao na naging tradisyon na natin. But the point is, gaya ng sabi ng cross culture, sabi ng cross culture, hindi naman masama basta ito ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Yun naman ang importante. It doesn't matter. Okay. Celebration ng tao yan eh. Kasiyahan ng tao para sa Panginoon. Nagpupuri tayo kasi 'di ba ganyan na ang ating
when we worship God, kailangan masaya tayo, di ba? Nililift up natin yung kanyang pangalan. Of course, we have to celebrate. Hindi masama yun. So, basta wag lang gagawing parang bang Diyos yung araw na yun ay parang mas mahalaga pa sa Diyos. Ang importante, alalahanin natin yung araw na yun kung ano ang ibig sabihin ng Kapaskuhan na ang pagsilang ng ating Mesiyas upang tubusin ang ating mga kasalanan. Period. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli ay kita-kits tayo bukas. Papaalam na tayo. Medyo pagod kami ngayon, araw na ito. Tomorrow, Wednesday, meron tayong Bible quiz. Yan. 100 pesos per every correct answer. At pag nakompleto po ninyo, meron pong 1,000 pesos sa 10 correct answers yan. At yung mga gusto mo sumali, isend po ninyo inyong mga pangalan kay Rejoice. Now na ngayon, isend na po ninyo sa kanya yung mga gustong sumali. And tomorrow, para bibunutin na natin. Wala nang urong-sulong. Oo. Hindi na natin tatawagin pa kung sino. Basta automatic po, i-ano na natin the same, pag natanggap ni Rejoice yan, siya na po magpapa-spin kung sino yung mapipili for tomorrow na tatawagin natin. Kasi sayang po yung oras natin sa pagtatawag. Alright, thank you again, guys. See you tomorrow. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pasco. Tandaan po natin ang pagpapatawad. Kung ang Diyos ay nagpapatawad, tayo pa kaya dapat. Hindi tayo dapat nakakahigit sa Diyos. Ang Diyos ang nakakahigit sa lahat. Ang pagpapatawad ay nanggagaling sa puso at ito ay dapat kalimutan upang bigyan ng bagong pag-asa ang buhay nating lahat. Good night and God bless po sa inyong lahat. At ingat-ingat po kayo. Mama, chut-chut. Bye-bye. Kutita, pumubusi-busila, ganyan ang indak ng mga bumbilya. Kikindat-kindat, kukurap-kurap, pinaglalaroan ang iyong mga mata. Kuti-kutita, bumubusi-busila, ganyan ang indak ng mga bumbilya. Kikindat-kindat, kukurap-kurap, pinaglalaroan ang iyong mga mata. Iba't ibang palamuti, ating isabit sa puno. Ubusan ang mga kulay, tambakan ng mga regalo. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, wag lang malundo sa sapitin. Pupulupot-lupot, paikot ng paikot, korona ng palarang bituin. Dagdagan mo pa ng candy, Libon, eskuses at guhitan, habang lalong dumarami, regalo mo'y dagdagan. Bumuputi-kutita, bumubusi-busila, ganyan ang purak ng mga bituin. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, koronahan mo pa ng palarang bituin. Ano na sa'yo? Ige ay medyo Flipping gumino. Uhe bong sahada. Kamsamida. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.